Tahasang itinanggi kahapon ni Senator Bong Revilla sa kanyang privilege speech ang alegasyong may kinalaman siya sa pork barrel scam. At ang pinakamalaking pasabog ni Revilla, ang alegasyong mismong si Pangulo Aquino umano ang humiling na ibalato na ang impeachment case laban kay dating Chief Justice Renato Corona noong 2012. Balita natin ni Ruth Cabal. Po ito sinabi ngayon. Ito raw ang litratong kuha mismo ni Senator Bong Revilla kay DILG Secretary Mar Rojas nang siya'y sunduin at ipagmaneho mismo nito kalagitnaan ng Corona impeachment trial noong 2012. Inimbitahan daw siya ni Rojas sa bahay nito sa Cubao. Pinaiwan ang kanyang mga sasakyan at mga kasama sa bahay ni Rojas. Dalawa lang daw sila noon papunta sa bahay pangarap, ang official residence ni Pangulong Aquino sa loob ng compound ng Presidential Security Group. Kinuha ko po yan gamit ang aking cellphone nang ipagmaneho ako ng aking driver na si Boy Pickup, Secretary Mar Rojas. Pinakita niya rin ng isang plakang number 6 na pang-cabinet secretary. Inalas daw ito ni Rojas bago sila bumiyahe at tinago sa loob ng kotse. Ipinatanggal niya ang kanyang plaka. Pinaupo ako sa likuran at pagkatapos noon ay umalis na kami patungo sa Malacanang. Sa totoo lang po, ako ay nawirduhan sa mga nangyayari. Kaya ako po siya kinunan ng litrato. Mr. President, kaya pala sa likod ako pinaupo ay para sa pagsilip ng gwardiya na hindi ako makita at magmukhang mag-isa lang siya at walang kasama. Sa Malacanang, bukod kay Rojas, nandun si Pangulong Aquino at si Budget Secretary Butch Abad at meron daw silang pakiusap tungkol sa impeachment ni Corona. Bumangka si Secretary Mar tungkol sa mga dahilan kung bakit dapat ma-impeach si dating Chief Justice Corona. Bago kami magtapos, nagulat ako nang sinabi sa akin ng Presidente, "Pare, parang awa mo na. Balato mo na sa akin ito. Kailangan siyang ma-impeach." Sabay sunod naman si Secretary Butch Abad, "Magtulungan tayo, Senador. Aminin ko sa inyo, ako ay nabigla dahil sa tila dinidiktahan ako ng Pangulo. Kaya ang naging sagot ko na lang, Mr. President, I will do what is right." Tama po ba na habang nililitis ang dating Chief Justice na si Renato Corona, ay kailangang makialam ang mismong Pangulo ng Republika sa isang prosesong legal na dapat ay independyente? Sadyang napakabaluktot na ng ating tinatahak na daan, Mr. President. Nagpaliwanag si Revilla kung bakit ngayon niya lang siniwalat ang pangyayaring ito. Kaya ko po ito sinabi ngayon. Kaya ko po ito sinasabi ngayon, Mr. President, ay dahil sa isang matinding pangamba. Hindi ko po maalis sa aking isipan na kung nagawa ito ni Pinoy kay CJ Corona, ay maaaring gawin din niya ito na impluwensyahan ang ombudsman at Sandigan Bayan laban sa amin. Ang tinutukoy ni Revilla ay ang reklamong plunder na sinampa laban kay Revilla at dalawa pang senador kaugnay ng pork barrel scam, kung saan umano inilaan niya ang kanyang pork barrel sa mga peking NGO na iniuugnay kay Janet Lim Napoles at nangumisyon raw siya ng mahigit 200 milyong piso. Minaliit pa nito ang ebidensya raw laban sa kanya na ang sabi pa nga daw ng Department of Justice ay truck-truck. Ito po ang sinasabi nilang isang truck ng ebidensya. Ito pala'y truck-truckan lang ng bata. For the record, Mr. President, I have nothing to do with this scam. Those whistleblowers, nor Janet Lim Napoles. I have no dealings and transactions with them. Nagpakita ng tatlong klase ng pirma si Revilla sa mga dokumentong may kinalaman raw sa pork barrel scam. Pero giit niya wala siyang kinukumpirma na pirma niya nga ang mga ito.
Inamin na rin naman daw ng whistleblower na si Ben Hurluy na sila ang namimeke ng mga pirma sa mga dokumento. Eto pa lang si Ben Hurluy ay si Boy Pirma. Mr. President, kung humahaba lang ang ilong nitong si Ben Hurluy na yan, habang nagsisinungaling siya, malamang umabot na ang kanyang ilong mula dito sa Senado hanggang Malacanang. Sa halip na kasuhan dahil sa pag-aming pineke nila ang mga pirma ng mga mambabatas, mas pinili nilang gawin itong testigo laban sa kung sino-sino para lamang mabuo ang kanilang planong wasakin ang inyong lingkod at mga taong sa tingin nila ay magiging tinik sa lalamunan nila sa 2016. Tingin ni Revilla may kinalaman sa 2016 ang pagdadawit sa kanya sa pork barrel scam. Lalo pat naging matunog noon na isa siyang pwedeng maging presidential candidate ng Partido Lakas. Nagsimula daw ang harassment nang hindi niya suportahan ang kandidato ng Pangulo sa pagkagobernador ng Cavite na si Ayong Maliksi. Di rin daw niya naging Chief of Staff o Chief Political Officer ang dawit din sa pork barrel scam na isang attorney Richard Cambe. At batay sa records ng kanyang pasaporte at ng airline, niwala raw si Cambe sa bansa noong panahong sinasabi ni Luy na inabutan niya ito ng pera. Habang nagsasalita si Revilla, ilang beses naluha ang kanyang abang si dating Senador Ramon Revilla Sr. Daddy, eto na po. Pinaglalaban ng katotohanan. Ipaglalaban ko ang ating pangalan at ang ating dangal. I have already accepted whatever fate has in store for me. Ruth Cabal, GMA News.